Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga pag-usapan po natin. Update po tayo patungkol ho dito kay... Naku, walang iba kung hindi yung favorite ninyo. Yung favorite ng mga dilawan at pinklawan na ngayon. Naku po, alam na natin yan, ha? O, sino po ba yan? Walang iba kung hindi si Torre. Ay, hindi, mali. Fired PNP Chief Torre. Oh, 'di ba? So, ayan, kitang-kita naman natin kung ano na nangyari itong mga nakaraang araw at siya po ay sinibak sa pwesto dahil po sa kanyang pagiging pasaway. Di umano. Ayon sa kanyang boss na si Remulla, ayaw magpasailalim nito. Kawawa naman itong taon to, no? Talagang feeling niya talaga, ang taas-taas niya antas ng buhay niya. Ayaw niyang sa ilalim sa isang katulad ni Remulla. Ayan tuloy, di ba? Dahil akala niya siya ay sunod-sunuran sa presidente, kakampihan siya ng presidente. Alam naman natin tong presidente to, walang pakialam to eh. Walang pakialam to sa utang na loob eh, kaya ginaganyan niya eh, di ba? Tandaan niyo yan. May pattern na yan eh. May pattern na yan si Marcos eh. Una-una, di ba, si VP Sara Duterte. Actually, bago pa yon, si Attorney Rodriguez, di ba? Si dating ES. Oh, sinamahan siya tapos hindi man lang kinampihan dun sa mga umaaway sa kanya. Oh, ayan tuloy, nag-resign. Oh, ito namang si VP Sara Duterte, ginamit lang para manalo. Tapos, nung binabanatan na ng kamera, ay hindi man lang pinagtanggol. Oh, talaga manggagamit ito eh. This time, ito naman kanyang utusan at kanya pong alam na natin na yung gumagawa ng kanyang mga kautusan na medyo sabit-sabit, eto na. Nung biglang ay nilaglag naman din eh. Sabi ko nga kung yung dalawang matino, nilaglag ni Marcos, ikaw kayang hindi matino. Sa tingin mo, hindi ka kayang ilaglag. Ayan na nga, nilaglag na nga po. At ngayon, mga kababayan, nakatenga. Alam nyo ba? Naka-floating status ata ang... kasi balita ko sa PNP, pag inilagay ka dito, ibig sabihin niyang floating status ka lang. Ibig sabihin para lumulutang-lutang. Wala kang trabaho. At sana masunod yung sinasabi nila na kailangan araw-araw pumasok, di ba? Ewan ko lang kung kaya nilang sa tapang ni Torre, sa tigas ni Torre, sa kanyang pagiging yabang na yan, kaya nilang papasukin yan. Ewan ko lang ha. Sina-challenge niya yung Pero ako sa tingin ko, mamatikas ito si Nartates. Matingin ko, matikas itong maman to. Mukhang pasusunurin niya to si Torre. Kung hindi, isuspindi mo yan. Di ba? O ito. Ano ba yung sinasabi nating floating status? O, pakinggan natin tong balitan to, ha? O. Pulis pa rin si dating PNP Chief Pulis patola pa rin. Ay, hindi. Pulis lang. Nicolas Torre III at kakailanganing mag-report araw-araw sa Camp Crame pag natapos na ang kanyang leave sa Setyembre. Sabi pa ng general, huwag siyang kaawaan sa kanyang pagkakasibak. Nakatutok si June Veneracion. Huwag daw tayo maawa sa kanya. Huwag ka na rin magdrama para hindi kami maawa. Hindi kasi, pa-video-video ka pa eh. Alam mo, tumahimik ka na lang. Di ba, maglaho ka. Sabi ko nga, the best niyan, maglaho ka na lang. Ibig sabihin, hindi ka na mag-appear sa media. Hindi, pagawa-gawa ka pa ng video. Tama, mali. Di ba? Pagawa-gawa pa siya ng video eh. Ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte virtue of the warrant of arrest issued by the ICC at ang manhunt kay Pastor Apollo Kibuloy, kabilang sa mga malalaking operasyong pinangunahan ni Police General Nicolas Torre III. Ako si General Nicolas Torre III. Bago siya itinalagang PNP Chief nitong Hunyo. Kaya marami ang nagulat sa biglang pagsibak kay Torre sa pwesto. Sabi ni Torre sa isang video online, Salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. Hindi kami naawa sa'yo. Sa totoo lang, walang naawa sa'yo. Deserve mo yan eh. Hindi, ewan ko. Ang naawa lang sa'yo yung si Hey Darian eh. Hindi ko alam kung bakit anong may gusto ba sa'yo yun.
Gusto ko ba kainin nun? Di ko maintindihan. Pero yun na si Darian lang ang may awa sa'yo. Kami po hindi. Deserve mo yan. Kulang pa nga yan eh. Dapat sa'yo makulong eh. Hindi, honestly dapat sa'yo makulong. Sige, ginawa mo kay Pangulong Duterte? Bakit kami maawa? Ginawa mo sa KOJC, kay Pastor Kibuloy? Yung ginawa mo doon? Dapat ka bang makulong? Kulang pa yan. Hindi kami naawa sa'yo. Tigil-tigilan mo nga. Gusto mo hindi maawa sa'yo pero yung itsura mo, tingnan mo. Nagpapaawa ka? Hindi kami naawa sa'yo. Deserve mo In yan. spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan Nako. na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Nako. Muling iginit ito na Yung statement na yon pumoporma na sa politika. Agoy. Halata ka, sir. Kung kaya mong ululin yung mga followers mo, kami hindi. Alata na yung mga ganyang galawan. Anong pakialam mo dyan? Di ba? Hindi, if you are really serious, yan na, wag maawa, serious na okay ka lang, hindi ka na nagsasalita ng mga ganyang bagay. Bakit ka nagsasalita ng mga ganyang bagay? Halatang halata, sir. Huwag tayo maglokohan. Halatang halata. Sus naman, mga ganyang hirit eh. Intindihan niya ang pagtanggal sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Inilabas si Tory ang video statement ni ngayong araw na nagkataong unang command conference nang pumalit sa kanyang si Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Dinaluhan ito ng halos 100 opisyal mula sa iba't ibang panig ng bansa. I'm very happy to see them today. The morale of the PNP is high as according to their feedback. Ayon kay PNP Public Information Chief, Brigadier General Randolph Tuanyo, hindi na pag-usapan sa command conference kung magkakaroon ng balasahan. Ang utos lang ni Nartates sa kanyang mga tauhan, pagbutihin ang mga police operation at tiyakin ang kaligtasan ng lahat. I reminded each Alam and mo, every ganito dapat ang pulis. Hindi, honestly ganito dapat ang PNP chief. Hindi yung mabulaklak, maraming utos, na alam mo yon, hindi. Ito, alam nyo kasi ang police, meron ng format naman yan eh. Meron ng sistema yan. Ipapatupad mo na lang. Diba? Hindi ka na yung magbida-bida. Ito, kailangan 3-minute response. Ganito. Tapos, obvious naman na yung mga trial mo, alata namang coordinated na. Ginagawa mong tanga yung police eh. Hindi, honestly sorry, pero ginagawa mong circus ang PNP. Alam mo, ang PNP, dapat ilabas natin yan pagdating sa politika. Diba? Dapat ilabas natin yan pagdating sa usapin ng kulay. Dapat sila ay tagapagpatupad ng batas. Hindi sila tagapagpatupad ng utos. Magkaiba yun. Kasi ang utos ay madalas ay hindi naaayon sa batas kung hindi naaayon sa politika. Yan ang problema. Kaya nga kahit papaano gusto ko yung pagiging professional nito. Na alam mo yon na basta okay na to, ay dire-diretso yung gawain natin, yung trabaho natin, pagpapatuloy lang natin. Hindi katulad ng isa kauupo pa lang, ang dami ng kaipalang ginagawa. Mantakin mo, involve mo yung PNP chief ka, involve mo yung sarili mo sa isang circus na boxing na ikaw ang gumawa. Ikaw lang ang nag-set, tapos kung ano-anong foundation na kailangan mo dyan para tayong gago, para tayong tanga sa circus na ginawa ninyo. Binaboy nyo ang PNP. Tapos naka-required yung mga PNP personnel na umattend. Napaka-obvious naman ng mga itsura ng mga taong umattend dahil puro police. Di ba? Circus eh. Alam mo, ako, may kahilingan lang ako, Mr. PNP Chief Nartates. Make the PNP professional. Again, make the PNP no color. 'Di ba?
hindi maka Marcos, hindi maka Duterte, hindi maka ano, kung hindi maka batas. Yun lang. Let's apply what the law says, and I think papalakpakan kayo ng tao eh. Yun lang yan eh. Pero kung yung politika ang iintindihin, katulad na ginawa ni Torre, naku po, yari tayo dyan. Pero I don't think so. Mukhang professional itong tao na ito eh. One, that ang paggawa ng decision nila, is this the honorable thing? It is Yan. this for justice? Kaya nga, service, honor, and justice. Sabi ng PNP, aprobado na ang leave of absence ni Torre mula August 28 hanggang September 29. Nag-leave of Pagkatapos absence na kanyang pa. bakasyon, kailangan mag-report araw-araw ni Torre sa person holding an accounting unit. Ayan ha, sir. Asahan namin yan ha. PNP Chief Nartates. Asahan namin na araw-araw magre-report yan si Torre doon. Sana merong mga media doon na i-report kung talagang pumapasok si Torre. Baka mamaya, porket di na pumasok yan. Pero sa tingin ko, yari yan kay General Nartates, kay PNP Chief. Pihaw, kung saan kasama niya ang iba pang pulis na walang posisyon o yung tinatawag na naka-floating status. Ano nga ba ang trabaho ng mga nasa pihaw? Binibigyan din po ng duty ko. Yung may mga parades po tayo, sila po yung mga nagiging elements, sila po yung mga nagiging group commander o batalyon. Pagpaparade. Si Torre magpaparade na lang ng ganun. Anyway, magaling naman siyang tumalon eh. Okay din tong sagot ni Sir. Ano bang matrabaho niyan? Magpaparade sila yung ano. Since siya yung commander doon, siyempre, mataas ang posisyon niya. So, siya yung nandun sa gitna, sumisigaw na, Tikas! Pahiga! Diba? Pwede yun. Magandang trabaho sa kanya yun. Commander sa mga parades. At sila po ay nagjo-duty rin po. Kung ikaw ay Lieutenant Colonel, sila po ay nagjo-duty rin ng mga command duty officer. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Grabe, no? Yan ang tinatawag na, kung ako, sa'yo, mag-resign na ako. Kung merong pang honor na natitira sa'yo, Torre, kung may honor pa, mag-resign ka na. Hindi, yun ang totoo. Kung may honor pang natitira sa'yo, mag-resign ka na. Kasi, siniba ka na eh. Tapos ngayon, nilagay ka sa floating status. O, nagparinig pa si spokesperson. O, magpaparada ka na lang daw. Ano yung paparada niya yung kotse niya? Pagparadain nyo nga ng kotse yan, no? Pero ako sa'yo, kung para mas may pakinabang ka, Torre, kung ako sa'yo, magbenta ka na lang ng pares dyan sa Krame. Para may makainan yung mga tao dyan, di ba? Magbenta ka ng pares. Yung mga pulis natin dyan, ng mura-mura, makipag-coordinate ka kay Diwata, mag-usap kayong dalawa, mag-collab kayo. Anyway, ang hilig mo na lumabas sa media, mag-vlogger ka na lang din. Tama, mali. Yun lang sa akin. Sana. Alam mo, ano yan eh, napaka-demoralizing yan nangyari sa'yo. Kaya nga, mababawi mo yung pagde-demoralize sa'yo. Honestly, kung mababawi mo yan, kung ikaw ay mag-resign. Kasi yung honor babalik eh. Parang ang dating may delikadesa ka. Yeah? Pero kung ipagpipilitan mo pa rin na ikaw ay naandyan sa posisyon kahit sinusuka ka na ng mga tao dyan, hindi kasi halata naman eh. Yung paglagay sa floating status, ang bihira. Kailangan pa bang ispellingin yun? Kailangan pa bang i-memorize yun? Di ba? Hindi na kailangan i-memorize yung ibig sabihin ng ganong klaseng status mo. Kaya nga, pagka ganun, bitaw na. Di ba? Yun lang yun eh. Bitaw na. Para maibalik pa rin kahit papaano yung dangal na meron ka, kung meron ka man ha. Pero kasi, ewan ko ha. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.